Hello, kumusta na po ang lahat? Magandang araw po. Wala, pag-usapan natin ngayon yung mga unti-unti ng inihahayag. Nalilito na sila, nangapapahiya dahil sa ginawa nilang panglalait sa Iglesia ni Cristo. Yung ginawang kaisahan daw natin ay minority lang daw. Maraming nagsasabi niyan. Pero ngayon, sila nga nangapapahiya na ngayon. Malalakas ang loob nilang magsalita. Pero lumalabas na yung mga baho nila, tinatago nila. Ito nga, napanood ko nga ito si Castro, Franz Castro. Talaga namang napahiya siya sa sinabi ni Senator De La Rosa harap-harapan ba naman sabihin na kumusta na yung kaso mo, yung conviction mo, convicted kasi yan. Nangangatwiran pa, dinadamay pa daw niya mga bata. Napasya ng korte na convicted. Hindi ba pagkapahiya yun? Na, nung sinabi niya na, wala yan. Minority lang yan. Hindi sila ang majority. Mayroon pa isang pare. Minority lang sila. Yun ang mga rally na ginawa ninyo noong 31. Anong nangyari yun? Sobrang kahiya-hiya. Sobrang kahiya-hiya. Kaya magbayad na kayo. Uy, yung mga hinila ninyong dumalo sa inyong rally noong 31. Bayaran na ninyo. May balita pa. May mga nagsasabi na naging 150. Natutupad na sa kanila yung sinasabi sa Biblia na sa mga huling araw ang mga tao ay maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Kaya gusto niyo basahin natin ulit Ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 3. Ngunit alamin mo ito, na sa mga huling araw darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal, sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa ibigin nila ang Diyos. Sila ay may anyo ng pagkamakadiyos, ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ito. Inisa-isa na ng Biblia yung lahat ng klase ng kasamaan ng tao. Naririyan na, natutupad na sa mga taong iyan. Isipin po ninyo, yung article ng impeachment ay nandoon na sa Senado. Nandoon na. Pero mayroon pa rin mga humapol na 25 na tao. Bakit? Anong layunin nila? Bakit sila pumirma pa doon? Sabi nga ni Congressman Marcoleta, bakit ako pipirma dyan? Mayroon bang kapalit? Anong kapalit? Napaghahalata tuloy na gahaman sa salapi, maibigin sa salapi, maibigin sa sarili. Kuno may anyong makadiyos, ay naka. Kaya yung mga nagsasabi na yung kaisahan sa Iglesia ni Cristo ay walang may gandang na idulot. Ano ngayon ang resulta sa inyo? Nagkakanya-kanya na kayo, nagkakaroon ng pagkakabahabahagi, nagkakawatak-watak. Tingnan ninyo, yung mga nagsampa ng impeachment case, sila ngayon ang problemado kasi kilala na sila ng mga tao. Kilala na sila. Kilala na sila kung sino-sino sila. Nangangamba na sila kung mayroon ba silang makukuhang boto. At sa araw ng halalan, ang sulid na nagkakaisa sa pagboto sa araw ng halalan, walang iba, Iglesia ni Cristo lamang. Sigurado wala kayong makukuhang boto mula sa Iglesia ni Cristo. Sigurado yan. Kasi tinanggihan ninyo yung iniaalok na kapayapaan. Anong ginawa ninyo? Nag-rally din kayo. Bagsak si ganito.
ibagsak, ikulong si ganito, impeach si ganito. Tapos sinasabihan pa ninyo noon na naghakot ng tao ang Iglesia ni Cristo, binayaran ng mga tao para lang mag-rally. Sino ngayon ang kahiyahiya? Wala. Basta't itong tandaan ninyo, may kung natatanda ninyo noong 2015, nagsagawa ulit ng rally ang Iglesia ni Cristo. Mayroong isang tawag nito, isang director ng pelikula. Siguro na-stranded siya dahil sa traffic, dahil sa rally. Nakapagsabi siya, uulan ng dinuguan, ng dugo. Magsisialisan yung mga iglesia na yan. Yun ang sabi niya. Nabalita yun. Pero, hindi nagtagal. Binawian siya ng buhay, nagkasakit. Heart attack. Coincidence ba lang kaya yun? Hindi ako maniwala. Ang Diyos ng Iglesia ni Cristo ay buhay. Hindi siya papayag na apihin ang kanyang bayan. Ang Diyos nga ang nagtatanggol sa kanyang bayan nung panahon ng Israel. Isipin po, opo, ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig. Pero, makatwiran ang Diyos. Iniibig ka niya pag sumusunod ka sa kanya. Pero pag sumuway ka, parurusahan ka niya. Yung bayang Israel noon, iniibig ng Diyos yun. Ipinagtatanggol niya sa mga kaaway. Nung tumawid sila sa dagat, sinundan sila ng mga Ehipsyo. Nung nakatawid na ang mga Israelita, nasa dagat yung mga Ehipsyo na humahabol, biglang bumalik yung dagat, patay silang lahat. Ibig sabihin, ipinagtatanggol ng Diyos ang kanyang bayan. Hindi niya pababayaan na mayroong nang aapi. Sabi nga sa Isaias sinong gagawa? Walang makakapigil. Ako ang gagawa at sino ang pipigil? Matindi yung pangako ng Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo. Hinulaan yan sa Isaias. Kaya yung mga nagsasabi na hindi raw magandang idinulot ng pagkakaisa ng yung kaisahan na isinagawa noong January 13. Anong hindi maganda? Hindi lang ninyo binubuksan ang inyong isipan. Ang nakikita lang ninyo ay pansarili ninyong kapakinabangan. Kaya ngayon, unti-unti na kayong nangapapahiya. O yan, sa Kongreso, kung hindi ako nagkakamali, sa Kongreso ay mahigit 300 na tao. Nandyan, congressman, congresswoman. Ilan yung pumirma na nauna? 215. Tapos may humabol pa na 25. Di ilan na lang. Pero ang controversial dyan ngayon na talagang nakikipaglaban ng debate, pinaglalaban yung tama, si Congressman Marcoleta. Kaya ano po ang kanyang sinabi? Napanood ninyo kahapon o ito? Panoorin ninyo. Ang sinabi niya kahapon. Sa kagustuhan ko ng lahat ng tao sana na naghihirap, bibigyan mo lahat, ngunit hindi ko kaya. Kahit ako sa vida. Pupunta sa isang komunidad, pipili lang ng iba. Ang konti, paano yung iba na hindi nabigyan? Tama ba patakaran ito? Pagkatapos pupunta sila sa inyo, ipakikilala nila sa inyo na tinulungan kayo. Na para bang gusto nilang ipakilala sa inyo na galing sa bulsa nila yung perang ibinigay sa inyo. Huwag kayong palilin lang sa kanila. Huwag din yung titingnan. Mga salbahe yung mga yan. Sana naging maliwanag yun sa lahat. Tapos ngayon yung mga nagsampa ng impeachment, inaapura nila yung mga nasa Senado. Ano ang sabi ng Senate President? Sa June 2 na sila mag-resume. Anong katunayan na June 2 mag-resume? Ito, pakinggan natin si Senador Joel Villanueva. And to conduct investigations on issues of national interest, to aid in crafting
relevant legislation. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. Maliwanag. Tapos sinundan din ni Senador Chis Escudero. Any objection? Tanong niya. Ay walang nag-o-object. Walang sumagot. Nagtatawanan lang sila. Ibig sabihin, gusto nila talaga sa June 2 pa mag-resume. Ito si si Senador Chis Escudero. Is there any objection? There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Di ba? Tapos ito naman si Castro. Ay naku, nagmamadali. Talagang, come on, gawin nyo na ngayon. I-convene na mo ang Senate President. Sus, hindi na nahiya sa sarili kung makapag-utos. Parang utosan lang nakatulong ang mga nasa Senado. Anong sabi ng Senate President? hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa kamera na, huy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Nagmamadali talaga sila eh. Inupuan nila ng ilang buwan, sinuri, pinag-aralan, tapos nung ipasa nila, 2 minutes, last 2 minutes, parang basketball last 2 minutes. Forward agad, forward agad sa Senado. Tapos gusto nila aksyonan agad, sabihin ng Castro, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sa lumang style. Nako. Itong tandaan ninyo, mga kababayan. Ang mga kababayan natin ngayon ay markado na yung mga pumirma para sa impeachment. Yung salitang markado na, maraming ibig sabihin yan. Minarkahan na maaaring X. Ganon. O kaya, minarkahan na sasabihin, itong taong ito, tinanggihan niya yung sinabi ng INC na para sa kapayapaan. Mamarkahan ko din yan. Isa, pangalawa na yun. Tapos, isa pang sign ng marka. Ay, si ganito yan Uy, tumanggap ng pera yan. Ayuda. Baka mabigyan din niya ako. Markahan ko rin yan. Natutupad sa kanila yung sinasabi sa Biblia na ang mga tao ay maibigin sa salapi. Wala nang pakialam kung anong nangyayari sa bansa. Tayo ay nasa iisang bansa. Dapat magkaisa. Ang daming problema sa ating bansa. Sino ngayon ang nangapapahiya? Sino ang kaawa-awa kung naging tawag dito? Pag umupo yung mga ganyang klaseng mga tao, mayroong pansariling interest, hindi para sa bayan ang kanilang gusto. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, ang daming problema, yun lang kuryente dapat pababain. Yung kuryente, talaga namang mahal ang kuryente ngayon. Yung mga gulay, mahal na ngayon. Dapat pababain, alisan ng VAT. Hindi man totally maalis, pero mabawasan man lang daw. Ganun ang dapat. Hindi yung Diyos ko po naman itong mga, tapos mababasa mo sa YouTube. Vote wisely. Ihalal ang mga may malasakit. May malasakit daw. Stress na sila eh. Nakakatawa. Nai-stress yung mga nagsampa ng impeachment kay Vice President Sara. Samantalang si Vice President Sara ay
Dinadaan-daan lang niya sa joke. Sabi niya, mas masakit pa ang hiwalayan ng boyfriend o girlfriend kaysa sa ma-impeach. Ito, panoorin ka natin. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Naku po! Gusto kong sabihin kay VP Sarate, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Tumaas ang kilay ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa anyay tila pagsasantabi ni Vice President Sila ang Sara Duterte nai-stress. sa kinakaharap nitong impeachment. Si Sendanya and Klaseng mga taong yan. Diyos ko po. Sabi ng Biblia eh, inyo silang hahanapin ngunit wala na. Ibig sabihin na hindi na makita. Yung iba nangapahiya. Hindi ko lang alam kung anong talata yun. Pero nasa Biblia yun. Ganon katindi ang Panginoong Diyos magsanggalang sa kanyang bayan, ang Iglesia ni Cristo. Kaya sigurado kami, Iglesia ni Cristo, masasala lahat ng mga taong yan pagdating sa araw ng eleksyon. Hindi ako magsasabi kung sino-sino ang mga, dahil mahirap manguna. Wala tayong karapatang manguna. Pero sigurado ako, sasalain lahat ng mga yan. Pagdating sa araw ng eleksyon, kaawa-awa. Ipinagpalit yung tungkulin nila sa bayan sa salapi. Yan ang malinaw. Kahit nandun na sa Senado, mayroon pa ring humabol na 25 na tao. Ano ang layunin nun? Sapat na yung 250 na tao. Sapat na yun. Bakit mayroon pa ring humabol na 25 na tao? Ano ang layunin? Big question mark. Hey. Sa Iglesia ni Cristo lamang masusumpungan ang kapayapaan. Wala sa ibang relihiyon. Wala sa ibang grupo. Mayroon kayong nakikita ang mga kapatid na mga Iglesia ni Cristo individual na ganito siya, ganoon siya, tawag nito, nang aaway, naglalasing. Hindi naman perpekto yung mga kapatid. Pero ang kabuuan ang tignan nyo, yung aral. Walang itinurong aral na masama. Puro mga para sa bayan, para sa mga tao. Ganyan kamahal ng pamamahala ang Iglesia ni Cristo. Lahat ng itinuturo nila ay para sa kabutihan. Kaya kapag ka mayroong lang aapi sa Iglesia, sigurado yan. Hindi man mawawala pero mapapahiya. Bakit mawawala? Sabi ng Panginoong Diyos, inyo silang hahanapin, ngunit wala na. Ang iba'y mga papahiya. Ang Diyos ang gagawa. Tingnan nyo ngayon si Epifanio Labrador dahil sa kanyang panglalait sa Iglesia ni Cristo. Saan siya ngayon? Kung saan-saan na ng lugar nagtatago. Mayroong nagsabi na kung saan-saan daw sila lugar na pupunta. Hindi totoo yan, hindi nga makapunta ng bayan. Tingnan mo yung background niya. Puro dahon ng niyog. Paggabi napakadilim, dinig na dinig mo yung mga kulisap. Uni ng hibon, madilim, walang kuryente. Kasi nungalingan, ang dami pa rin yung views nga niya, unti-unti nang bumababa Paano? Kinalaban niya Iglesia ni Cristo. Tapos sasabihin niyo, Iglesia ni Cristo, kinakalaban si Epifanio. Mali yun, mali. Si Epifanio Labrador ang siyang unang kumalaban sa Iglesia ni Cristo. Pinakialaman niya. Hindi naman siya pinapakialaman ng Iglesia ni Cristo. Nasaan siya ngayon? Hindi na niya makasama yung kanyang pamilya. Sabi niya, nag-aalala daw sila. Siya mismo nagsabi niyan. Hindi ako. Nasa video niya yan. Nag-aalala na yung aking pamilya, niya. Pero itutuloy ko ito, paninindigan ko. Sige, gawin mo yung kabuangan mo.
Ay, naku po. Malalaman natin ang resulta nito sa araw ng eleksyon. Kung sino-sino talaga ang ihahalal ng taong bayan para sa kapayapaan, para sa bayan, para sa mamamayan. Maraming salamat po.